Ngayon nga po, ito nga pong si Marcoleta, kung makikita niyo po dyan, ang aking sinasabing, etong si Marcoleta ay hari ng peke, hari ng kapekean. Bakit po? Peke ang salin, peke ang sotse, peke ang witness, at peke pa ang peluka. Peke rin siya na pro-Pilipino. Dahil ang totoo, noon po nga pinasara nila ang ABS-CBN, 'di ba? Sila po ay etong si Marcoleta ay talagang ginamit ni Digong para po mapaghigantihan ang ABS-CBN dahil lang sa hindi po na-play ang video campaign ad nitong si Digong. Kaya po naghigante sa ABS-CBN etong si Marcoleta. So bago po tayo magpatuloy, ipe-play ko po muna itong video na ito ng paliwanag niya sa kanyang peking, sotse at salin. May bagong nilalabas yung ipinasa ninyo na salin at yung comparison sa sose. Ang sabi nila ay paano nagkaroon ng expenditure na ganito kataas, gayon ang kanyang asset ay mas maliit. Then, paano ba nangyari? Ganito napakasimple lang ng paliwanag dyan Napakasimple lang daw po ng paliwanag dyan. Para sa kanya, simple yon. Bakit? Madali lang naman ikang lokohin ng mga Pilipino. Magsalita ka lang ng ganito, ganire, ganyan. Maniniwala ng mga Pilipino. Kaya para sa kanya, simple lang. Bakit? Madaling utuin ang mga Pilipino. Sa mga matatamis na salita ni Marcoleta, madaling mauto ang mga Pilipino. Sino natatandaan ng pinangako ni Marcoleta noong siya ay nangangampanya? Nung sinusuyo niya ang mga Pilipino, ano sabi niya? Kapag below 2,000, ang bill ng Meralco o ng kuryente ng isang bahay, ililibre na yan. Pero ako hindi ko inaasahan yan. Hanggang matapos ang termino ni Marcoleta, hindi po yan magkakatotoo. Alam niyo po kung bakit? Ilan ang household dito sa ating bansa? Milyon-milyon. Tayo ay nasa 140 million na ba na populasyon. Pagpalagay mo na lang ang bahay dito sa Pilipinas nasa 20 million o 30 million o 40 million na kabahayan. At yung gumagamit diyan, pagpalagay mo na lang 10 milyon na bahay gumagamit ng kuryente pababa sa 2,000. Magkano 'yon? Buwan-buwan ililibre ng gobyerno yung 2,000 na bill sa kuryente. Kaya, hindi po magkakatotoo dahil unang-una walang budget na pagkukunan dyan. Eto si Marcoleta, matamis lang magsalita noong eleksyon. Pero after election, hindi na, kasi nung eleksyon, pro-Pilipino siya talagang siya, Pilipinong-Pilipino, para sa Pilipino. Galit sa mga kurakot, galit sa mga masasamang loob. Pero kakampi ni Digong na kriminal, kakampi ni Kibuloy na manyakol, na gabi-gabi ng bubulog ng kanyang pastoral. Parang ginawang ulam yung mga pastoral ni Kibulok. Ginawang menudo, giniling, torta, chapsuy. Galit sa mga masasamang loob si Marcoleta pero sinusuportahan ang kriminal na si Digong na nabubulok sa kulungan. Diba? Tapos, etong pagsuporta ngayon ni Marcoleta para mapigil ang impeachment trial. Yan po ay isang napakalaking katarantaduan at kabalintunaan para sa karapatan ng mga Pilipino. Dahil lahat po tayo gusto natin malaman kung ano ba talaga ang katotohanan kay Sara Duterte. Kurakot ba o hindi? At ang isang napakalaking pangtatarantado nitong si Marcoleta, eto na. Pinakamalaking pangtatarantado niya sa mga Pilipino. Ang paglabas niya kay Guteza at
ipaturo na ang mastermind, na ang meron daw pong kasalanan dito sa napakalaking korupsyon na ibinuking mismo ng ating Pangulong Bongbong Marcos ay walang iba kung hindi ang dating House Speaker Martin Romualdez. Yan ang pinakamalaking katarantaduhan na ginawa ni Marcoleta. Ang inilabas ang isang guteza para maitulay itong investigasyon ng Blue Ribbon Committee papunta kay dating House Speaker. At eventually, kapag nandiyan na, kunwari nandiyan na, no, nasa, tinutumbok na si Speaker Martin, paakyat na kay PBBM yan. Yun ang style. Yun ang plano. Yun ang talagang pinaka gustong mangyari talaga nitong mga kampo ni Digongyo. Yan talaga ang gusto nilang mangyari. Umakyat papunta kay PBBM ang issue ng korupsyon. Ngayon, ito lang. Ito lang ang masasabi natin. Si PBBM ba, kung sakaling sila ni Speaker Martin ay nagkaisa para gumawa ng korupsyon, magsasalita ba si PBBM sa kanyang sona? Mahiya naman kayo. Diba? Yan ang napakalaking katarantaduhan. Yung ginagawa nitong sila Marcobeta at ng mga Duterte dogs doon sa Senado, maliwanag naman. Ang gusto nila talaga, ilihis sa tunay na mastermind. Kasi papunta na dun Papunta na dun yung investigasyon. Nagsalita na ang mga diskaya. Kailan sila namayagpag bilang mga kontraktor? 2016. Sino ang naging pinaka top notcher na kontraktor noong panahon ni Digong? Ang mga diskaya. Umamin ng mga diskaya, bid rigging, at tongpats, kickback, lagay, komisyon, advance pa nila binibigay minsan. Diba? Kaya, sino ba ang mastermind talaga? Bakit gustong iligaw nitong si Marcobeta at ang hiningi lamang sa mga diskaya na papeles o statement ay yung kanilang mga transaksyon o yung nalalaman daw nilang korupsyon simula lamang 2022 to 2025. Hanggang sa natanggal si Marcobeta na maging Blue Ribbon Committee Chairman dahil pinalitan si Chis Escudero ni Tito Soto. At pumalit na ngayon, Blue Ribbon Committee Chairman, Ping Lacson. So ang naratibo, para ituro si Speaker Martin at ang ating Pangulong Bongbong Marcos, walang mag-uugnay. Kaya inilabas po ang isang gutesa na may daladalang peking statement. Lahat na lang ng involved, lahat na lang ng sangkot dito kay Marcoleta, lahat po peke ang mga hawak. Diba? Lahat peke kay Marcobeta. So tuloy pa po natin tong video ng paliwanag nitong si Marcobeta. Kung nakinig lang sila nung siguro meron kaming Thanksgiving parang event. Anong paki namin sa Thanksgiving nyo? Lahat ba ng Pilipino nakatutok sa Thanksgiving party mo? Ako nga doon meron pong mga ibang mga kababayan natin ang halos hindi makapaniwala kung bakit po tayo nanalo. Oo, mahirap naman talagang isipin na nanalo ka At hindi ka tanggap-tanggap na may senador tayo ngayon na walang pakialam sa transparency.
Meron nga isa ka akong broadcaster dyan, hanggang ngayon hindi makamove on, hindi ba? Yun naman hindi ko kinakailan na sinabi ko yun. Nagtakanta. Pero sabi ko, nakalimutan po nila na napakarami kong kaibigan. Okay. Ang marami po sa inyo ay nasa harap ko ngayon. Nelson, alam mo, Lahat po ng tao maraming kaibigan. Ako nga, simpleng tao lang, marami kong kaibigan. Kahit nga magbubuti ka lang, marami kang kaibigan eh. Diba? Kahit nga namumulot ka lang ng basura, marami kang kaibigan eh. Diba? Eh di lalo pa kung ikay senador. Talagang marami kang kaibigan. mga kaibigan ko, nagbigay sa akin talaga. Alam mo, pakiusap lang nila, isa lang. Tanggapin mo ang tulong namin sa'yo. Okay. Congressman ako noon, Kong, kami po ay naniniwala na karapat dapat kang makarating sa Senado. Tanggapin mo ang laganto. Marami sila. Isa lang ang kanilang pakiusap sa Ano akin. po yun? Eh sana mo muna kaming i-disclose ang identity. Ngayon kapag ka... So, dun pa lang, Marco Beta, red flag na yun. Kapag sinabi ng isang tao sa'yo, bibigyan kita pera pero isikreto mo na lang. Huwag mo nang ilagay sa sotse mo. Huwag mo na i-declare. Dun pa lang, red flag na yun. Kasi, ikaw ay inuudyukan ng isang tao na magsinungaling sa mga nagpapasahod sa'yo. Taong bayan ang lolokohin nyo. Dun pa lang may panloloko na. Nangangampanya ka pa lang, Marco Beta, bilang senador. Niloloko mo na kami. Hindi ka napata sa amin. Wala ng transparency. Dahil mas pipiliin mo na itago ang pagbibigay sa'yo ng kwarta ng kaibigan mo na hindi namin alam. Eto, hindi namin alam. Kung sino yung mga kaibigan mo na yan. Malay ba namin kung Diskaya yan? Malay ba namin kung Sims Corporation yan? Centerways o Sunways yan? O Wawaw Builders yan? Hindi namin alam kung sino yung mga nagbigay sa'yo. Eh napansin namin nung ikaw ang Blue Ribbon Committee Chairman. Grabe ang pagtatanggol mo sa mga Diskaya. Ayaw mong ipabalik ang pera nila at gusto mo pa silang ipapasok sa Witness Protection Program. Kaya ngayon, Marcoleta, wala na talaga ako natitirang paggalang sa iyo. Kung pwede nga lang kita, kunwari lang. Ako'y nagmumura dito sa channel ko. Kunwari lang, pwede kitang murahin. Kunwari lang Kunwari sasabihin ko dito, putang ina mo ka, Marcoleta kang pelu ka, putang ina mo ka, kurakot kang hayop ka. Kung pwede ko lang sabihin yun dito sa vlog ko, pwede ko lang sabihin yun dito sa live ko, mumurahin talaga kita. Putang ina ka. Kaya lang hindi ko po kasi ugaling magmura sa live ko. Pwera na lang kapag mayroong mga pagkakataon na talagang nakakabuisit yung ating tinatapik. Ayoko naman magmura kasi syempre mayroong ding mga nanonood sa atin dito na mga kabataan o mayroong mga nanay dyan, tatay dyan na habang nanonood sila sa atin, may katabi sila mga anak nila. Di ba syempre ayaw naman natin na marinig na, ay, ano ba pinapanood ni nanay, ni tatay, nagmumura yung vlogger na pinapanood niya. Kaya po ako, hindi po ako nagmumura dito. Pero putang ina ka, Marcoleta, kahit harap-harapan, patawag mo ako sa Senado, mumurahin kita sa harapan ng mga senador. Yan ang boses ng taong bayan. Yan ang gustong sabihin sa'yo ng mga Pilipino. Yan ang gusto nilang sabihin sa'yo. Dahil napakakapal ng mukha mo. Korupsyon yan. Yung ginawa mo na yan. Tumanggap ka ng pera sa isang tao na hindi namin alam kung sino. So ano pa yung transparency? Public service is a public trust. Public office is a public trust. So sa una pa lang, nangangampanya ka pa lang, hindi ka na naging tapat sa taong bayan. Sabi ni George Prado, nagmura ka na. Hindi.
Hindi pa po. Ano lang yun? Example lang yun. Example lang yun kung pwede kong murahin si Marcoleta dito. Ine-example ko lang. Pero syempre, senador yan. Hindi natin talaga pwedeng murahin yan. Diba? Yan po ang ano. Oy, Kuya Gardoza, hello po, Kuya Marvin, tuwan-tuwa. Ayan. Ayan, si Kuya Marvin, yan na nagmumura. Pero ako hindi ako nagmumura. Hindi ko ugali pong magmura dito. Ayokong magmura dito kasi wholesome po tayo eh. Play pa natin tong video. Naglagay ako ng figure sa contribution. Mapipilitan akong mag-disclose ng pangalan nila. Alam mo kung bakit? Merong kaakibat na kung tawagin ay deed of acceptance of donation. Paano yun kako? Contribution to eh. Hindi, sabi niya, binigay ko nga sa'yo contribution, pero utang na loob mo sa akin yan. Ayun. Ituring mo na lang na utang, sabi niya, di ba? Ayun. Ituring mo na lang na utang. Utang na loob mo sa akin yan. Sikreto kang nagkaroon ng utang na loob sa isang tao. Pagpalagay mo lang sa isang tao lang. Nagkaroon ka ng sikretong utang na loob, hindi namin alam. Ngayon, babayaran mo yan, Marcobeta. Sa sikreto ring pamamaraan. Hindi mo rin ide-declare, hindi mo rin ipapaalam sa mga Pilipino na yung isang proyekto na ginawa mo o gagawin mo ay para doon sa sikretong nagbigay sa'yo ng donasyon noong ikaw ay nangangampanya, kumakandidato sa pagkasenador. So, gagamitin mo budget namin. Gagamitin mo pera ng taong bayan para pambayad utang na loob doon sa pinagkakautang na looban mo. Utang na yan. Ha? Diba? Kaya alam niyo po, hindi na ako magtaka nagagalit na mga Pilipino. Galit na taong bayan. Dahil meron tayong mga katulad nitong si Marcobeta na senador na sa sobrang kapal ng muka, dineklara niya ang kanyang salin at ang kanyang sose na punong-puno ng kabulastugan. Hindi, utang lang. Basta utang na hindi babaya. Utang na loob eh. Ngayon, dahil sa hindi ko pwedeng... Utang na loob. Nandun na yung word eh. Marcobeta, huwag ka na magpalusot. Utang na hindi babayaran. Anong utang na hindi babayaran? Ikaw na nga may sabi. Utang na loob mo yan. Ang utang na loob, babayaran mo yan. Isiwalat ang kanilang identity. Kaya sinabi ko, zero in contribution. Mapipilitan ako ngayon na gawing zero yun. Dahil kapag hindi ko nilagay, kapag nilagyan ko ng amount yun, mapipilitan ko isa-isa kayong i-disclose ko ang inyong identity. Ngayon, hindi so, mas pinili mo na maging tapat doon sa nagbigay sa'yo ng pera. So, yan nga yung iniiwasan ng COMELEC, ng mga omnibus code, election omnibus code, mga ganyan. Yan ang iniiwasan. Na makatanggap kayo ng pera mula sa mga tao na maaaring bigyan nyo rin ng pabor sa mga darating na panahon. So, transparency, hindi alam yan ni Marcobeta. Po pwedeng hindi ko gastahin yung binigay nyo sa akin. Kasi iba, magkakakilala kayo eh. Halimbawa, ang nilagay kong gastos ko ron, 5 million, sabi ko. Nakukwenta nila eh. Diba, tinago ni Kong Dante. Tingnan mo nga naman ang naisip pa ni Marcobeta yung kontribusyon na bigay ng kanyang mga kaibigan kesa doon sa tiwala ng taong bayan na ibibigay sa kanya. Ngayon, magtitiwala ka pa ba sa isang Marcobeta? Bato ng pute kay Speaker Martin Romualdez at kay PBBM. Yung pala, ikaw pala ang ubod ng baho. Ikaw pala ang nakalubog sa lusa. Balot na balot pala ng putik ang buo mong pagkatao. Ang kapal na mukha mo, Marcobeta. Accountability, transparency, trustworthy. Wala yon kay Marcobeta. Ang importante, naupo siyang senador
ipagtatanggol niya ang mga Duterte. Buhay ano. Nanalo na, kumita pa. Ayoko naman yun. Kasi pinagtiwala nila sa akin. At saka Kailangan gasta. Kutya, mas gugustuhin ko na, kunwari ako yon, mas gugustuhin ko na nanalo, pero naging tapat sa taong bayan. Hindi ko sinunod yung aking mga kaibigan na posible na may mga personal na interes. Kaya ang gusto nila, isikreto ang ibinigay na donasyon sa akin. Yan. Yan ang iniiwasan ng COMELEC. Daniel. Ayan, Daniela pala. Ayan, shoutout sa iyo, ate, ha. Yan ang dapat, di ba? Kuya Enteng, na maimbestigahan talaga. Aminado naman si Marco Bete, may nilabag siya. Aminado naman siya. Ayun ko yun. Kailangan talagang expense. Hindi pwedeng hindi ko gastahin sapagat binigay nila sa akin. Sapagat gusto nilang manalo ako. May tiwala sila sa akin. Pinagtiwalaan nila ako. Meron mong batas, Nelson? Na magsasabi, pipilitin ko silang i-disclose. Bigyan mo ako ng batas. Di ba ganap sila? Eto Marco Beta, hindi mo ba alam yung perjury? Eto simpleng-simple na lang. Hindi na natin na ano yung mga Article 7166, kung ano-ano mga revised penal code, mga article na hindi wag na yon kasi hindi naman tayo abogado eh. Sa perjury na lang. Napakasimple lang. Napakasimple lang ng kasong perjury. Ang kasong perjury, kapag ikaw ay meron kang ginawa na pagsisinungaling sa isang dokumento na ikay under oath at ikay nanumpa na yung mga nakalagay doon sa dokumento na yon ay katotohanan at pawang katotohanan lamang. Ibig sabihin yan, ikay lumalabag sa batas. Perjury. Hindi na tayo lalayo. Mahirap pang ano yung mga omnibus code mga election. Wag na nating ano yun. Wag na nating ipasok yun. Dito lang tayo sa perjury na wag kang magsisinungaling kapag ikaw ay magpapasa ng mga dokumento na magiging parte ng gobyerno, public documents, na sinusumpaan mo na lahat ng inilagay mo diyang datos ay totoo, katotohanan at pawang katotohanan lamang. Ate Catherine from Australia. Eto, buong mundo may perjury. Buong mundo may batas patungkol sa perjury. Hindi lang dito sa Pilipinas yan. Buong mundo yan. Ngayon, sasalin mo, Marco Beta, nagsinungaling ka na. 51 million lang nilagay mo. Pero ang ginastos mo sa SOSE, 112 million. The math is not mathing. Bakit? Yung iyong ginastos, mas malaki pa sa iyong salin. Ngayon, umamin ka na meron kang mga kaibigan na nagbigay sa'yo ng pera. Kapag ikay umamin na nagbigay sa'yo ang mga kaibigan mo ng pera at hindi mo inilagay doon sa iyong salin, hindi mo inilagay sa iyong SOSE, perjury yun. Kaya nga sana meron pong mga abogado, merong mga kung sino man na mga magagaling sa batas. Baka pwede po kasuhan nyo itong si Marco Beta. Andyan ang ebidensya, siya mismo ay umamin sa isang interview. Aminado siya. Diba? Kaya hindi na tayo magtataka na yung kanyang witness na dinala doon po sa Blue Ribbon Committee ni Ping Lacson, perjury din ang pwedeng maging kaso. Perjurious din. Kapag ikaw may dala-dala kang statement na falsipikado,
Lahat ng sasabihin mo doon, kasinungalingan na yun. Falsified na lahat yun. Ay, nako. Yan ang mahirap eh. Dito sa mga ano na ito. Kung ang ebidensya po, ay gawa-gawa, malinaw po ang layunin. Manlinlang. Pag lahat ay peke, diba? Peke na lahat yan. Pekeng sose, pekeng salin, pekeng witness, pekeng pro-Pilipino, pekeng buhok. Lahari ng peke. Diba? Kaya ikaw, Mark Cubeta, sigurado ko, alam mo din sa sarili mo na meron kang nilabag sa batas. Kaya lang, i-way out mo yung sarili mo. Nililigtas mo yung sarili mo eh. At sasabihin mo, hindi wala namang batas na nagsasabi. Sige, sabihin nga nila. I-declare ko kung sino nagbigay sa akin. Bugok! Diba? Kaya nako. Katarantaduan po yung mga ano na yan ni Mark Cubeta. Puro katarantaduan yan. Puro panlilin lang. Puro panggagago sa mga Pilipino. Diyan magaling si Mark Cubeta. Maaring baka matalino yan noon. Nung siya mga bago pa lang na abogado. Nung kabataan niya baka nga talaga matalino. Pero ngayon po. Ngayon. Sigurado ko na etong si Mark Cubeta. Natanga na. Sa suporta dito sa mga Duterte, nabobo na. Diba? Baka attorney no case nga yan eh. Kaya etong pagpresenta niya kay Gutesa, diba busit na busit siya kay Panfilo Lacson. Kasi parang tinitignan ni Panfilo Lacson, iniimbestigahan yung mga CCTV sa Senado kung sino yung kasama ni Orly Gutesa na pumunta ng Senado. Tapos tumambay pa dun sa opisina ni Mark Cubeta. Diba? Galit na galit si Mark Cubeta. Bakit daw siya iniimbestigahan? Bakit daw tinitignan yung bawat kilos niya? Kaduda-duda naman kasi talaga. Diba? Kung sino yung nagpakilala dyan at sino ang gumawa ng script niyan, kitang-kita naman kung sino si Mark Cubeta. Script na lang yun, kunwari, pinakilala sa akin ni Mike Defensor, nagkita kami sa restaurant, may dalang affidavit, statement, notaryado. Arte na lang yun. Para maituro at mailihis po ang investigasyon papunta kay Digong. Ililihis eh. Papunta na kasi kay Digong. Ngayon, ililihis. Papunta kay Speaker Martin Romualdez. At eventually, papunta na kay PBBM. Yun kasi ang gusto nilang naratibo. Kaya lang, napakahirap po na gawan ng istorya. Napakahirap gawan ng naratibo. Bakit? Putya, napakahirap isipin nun. Yung naglabas ng korupsyon, nagbuking ng korupsyon sa gobyerno, kasama si Speaker Martin na sinusuportahan niya itong paglabas ng mga katarantaduan sa budget ng ating bansa, pinagbibintangan na siya. Siya may kinalaman sa pangungurakot sa ating bayan. Anong katarantaduan yan? Diba? Dadala-dala ka ng fake witness, tapos biglang naglaho. Si Orly Gutesa po, naglalaho na yan. Hindi na yan nagpapakita. Pero, yung iniwanan niyang bakas ng pagtuturo kay Speaker Martin, na siya daw nag-deliver ng pera sa bahay ni Speaker Martin Romualdez, yun ang pinapaniwalaan ni Chis Escudero, ni Mark Cubeta, at ng iba pa mga senador na naniniwala na credible itong si Gutesa. Sabi pa nga ni Mark Cubeta, si Gutesa ang pinaka-credible na witness na dinala dyan sa ano na yan, sa hearing na yan o sa Senado. Kung very credible yan, ba't nagtago katulad ni Ador Mawanay?
Kilala niyo po ba yan, si Ador Mawanay? Yung ginamit na pambanat kay Ping Lacson? Na nagtago after din pong pumunta ng Senado na may daladalang mga peking ebidensya at peking statement. Nagtago din yun. Then, a few years later, biglang lumabas. Nagpakita. Tapos ano sinasabi ni Ador Mawanay? Pinilit lang ako. Tinakot lang ako. Binayaran lang ako para sa ituro si Ping Lacson. Sino naglabas kay Ador Mawanay? Mike Defensor. So Ador Mawanay part 2, si Gutesa. Pinakilala mismo ni Marcoleta itong si Gutesa sa Senate hearing. O gumawa ng mga mabibigat na paratang laban kay Martin Romualdez gamit ang isang umano'y notarized affidavit. Pero matapos rin ng NBI, peke. At sinabi ng Manila RTC, peke. Sus Mariusip. Pero pinapaniwalaan nila. Paniwalang-paniwala ang mga tukmol na Duterte dog sa Senado ng isang Gutesa nagsasabi ng katotohanan. Ngayon, hanapan mo si Gutesa ng ebidensya. Walang maipakita. Walang maipapakita, walang mailalabas. Kaya nga po, nagtago. So, yun yung credible sa kanila. Yung nagtatago. Mismong lawyer na nga po ni Gutesa ang tumukoy at nagsabing hindi siya ang nagnotaryo. Dinisown yung notaryo. Diba? Kaya po, nako. Sa ilalim po ng revised penal code, ang sinumang nagsumite o gumamit ng falsified documents ay maaaring kasuhan ng falsification of public documents. Yun din ang pwedeng ikaso kay Marcubeta. Falsification yun Isasosi niya. Habang ang nagpatotoo sa ilalim ng kasinungalingan ay ang malinaw na perjury. Yun yung Article 183. Perjury. Kasi hindi naman ikaw ang talagang gumawa ng statement mo. Hindi mo nga alam yung mga pinagsasasabi mo Binasa niya ni Gutesa. At ako po ay nakikiusap na sana ay maipasok ako sa Witness Protection Program dahil meron pong panganib ang aking buhay. Tapos nung tinanong, sabi ni Gutesa, hindi ko kailangan yan. Witness Protection Program, hindi ko kailangan yan. Kaya ko ipagtanggol sarili ko, saka meron ako mga kaibigan magtatanggol sa akin. Bobo! Bobo yung artista ni Marcubeta. Diba? Biruin mo, binasa mo yun Kaya nga hindi magaling umarte, hindi pang pamas si Gutesa. Pang mga putyo-putyo lang. Na pelikula. Kahit sa mga vlogger na umaarte to, mga prank-prank, hindi to bagay, hindi to pupwede. Bakit? Mahina ulo. Binasa mo na nga na nakikiusap ka para ipasok ka sa Witness Protection Program. Tapos bigla mo sasabihin na hindi mo kailangan. So gaano mo katotoo na ikaw ang gumawa ng statement niya na hindi mo alam kung ano pinagsasabi mo. Kaya nga po meron po tayong kasabihan. Kapag mali ang isa, mali na lahat. Falsity in one, falsity in all. Sa legal doctrine na falsus in uno, falsus in omnibus, kapag napatunayang nagsinungaling ang isang bahagi ng testimonya o dokumento, ang buong pahayag ay nagiging walang kredibilidad. Pero hanga-hanga si Marcubeta saka si Chis Escudero kay Gutesa. Sabi pa nga ni Chis Escudero, the name that cannot be named. Nabanggit daw. Martin Romualdez, nabanggit ni Gutesa, napakatapang daw. Hindi ba parang napakatanga lang? Magdi-deliver ka ng pera doon sa bahay na wala nakatira? Walang tao? Ang mga nandoon, meron mga gumagawa doon, mga nagre-renovate? Dahil nire-renovate yung bahay na yon na pinagdeliveran.
Gaano ka katanga? Gaano ka kabobo? Diba? Kaya, Marcoleta, better luck next time. Pagkukuha kayo ng mga artista, yung mga pangpamas. Diba? Kaya kung peke ang apidabit ni Gutesa, lahat ng testimonya niya ay walang bisa. At kung si Marcoleta ang nagpasok at nagpatampok ng huwad na dokumento sa ilalim ng kanyang panunumpa bilang mambabatas, may pananagutan din dapat siya. Diba? Kaya ito nga dapat makakasuhan yung mga lintik na yun si Gutesa, nasa na? Bigla na wala. Naglahong parang bula. Natakot na humarap sa DOJ. Natakot na pumunta kay Sec Boying Remulla. Matapos magbunyag ng mga peking apidabit, hindi na muling nakita itong si Gutesa. Diba? Ay, alam niyo mga bobong DDS na mga kay tatanga, hangang-hanga dito kay Gutesa. Bakit? Tanga nga sila Basta mga DDS, bobo yan, mga tanga yan. Pero paniniwalaan nila yung mga pinagsasabi ni Gutesa? Hindi nyo nga nakita na anino. Lahat ng mga sinasabi, nagsasabi ng totoo. Nagtago. Si Bantag, nagsasabi daw ng totoo. Pero nagtago. Si Tebes, nagsasabi daw ng totoo. Pero nagtago. Si Gutesa, nagsabi din daw ng totoo. Pero nagtago. Sa lahat ng mga nagsasabi ng totoo, ngayon lang ako nakakita na yung sinasabi nilang katotohanan, pinagtataguan nila. Diba? Dapat kapag ikaw yung nagsasabi ng totoo, dapat ikaw yung matapang. Dapat ikaw yung the best. Dapat ikaw yung pinaka-pursigido na lumabas at magpakita at magpabalik-balik sa mga Senate hearing o Congress hearing dahil ikaw ay nagsasabi ng katotohanan. Kaya lang wala Kaya po ngayon, itong mga palusot na hindi po tumatama, sinabi ni Marcoleta at Mike Defensor na protektado ng Marines si Gutesa, pero mismong Marines ang nag-deny. So, sino ang nagsisinungaling? Sabi ni Mike Defensor, tinatago daw ng Marines. Pero sinoplak agad, few moments later, sinoplak agad ng Marines. Sinoplak agad ni Bronner. Tapos sabi, sabi ni Marcoleta, si Gutesa daw, nasa Chile. Pero sabi naman ni Senator Bato, nasa Europe daw si Gutesa at kasama ni Saldico. Putya, bakit mo sasamahan yung tinuturo mo nga na kurako, tapos sasama ka pa, pupuntahan mo pa? Ay, naku talaga. Diba? Yan po ang yan po ang mahirap. Yan po ang mahirap, magtagni-tagni ng mga kasinungalingan, maglubid ng mga kasinungalingan. Diba? Mabubuking at mabubuking ka nakatarantaduhan lahat ng ginagawa mo, katarantaduhan lahat ng sinasabi mo. So, nabuking si Marcoleta. Katarantaduhan ang kanyang mga pinaggagawa. Sa sobrang desperado, para hindi si Digong ang tumbukin ng mga investigasyon, inilabas si Gutesa para si House Speaker Martin Romualdez ang kanyang ipagkanulo. Kaya lang, parang rin to, yung salin ni Marcoleta saka yung yung sose niya. The mat is not matting. Bakit? Wala na, nagtago na si nagtago na si Gutesa. Ngayon, may Senate hearing. Yung sinasabi niyong kurakot, sinasabi ninyong mastermind sa pagnanakaw sa kaban ng bayan sa budget ng 2025, a-attend ng Senate hearing. Si Gutesa kaya a-attend? Sasabihin, sabi ni Marcoleta, balita ko may patong na sa ulo, 5 milyon. Kaya nagtago na, kaya ayaw nang lumabas. Baka hindi na pupunta ng ng Senate hearing. Diba?
Yun ang yun ang masaklap na katotohanan na inabot nitong si Marcobeta dito sa kahihiyan. Masaklap na paglagpak ng kanyang pagkatao. Peking buhok, peking sose, peking salin, peking witness, peking affidavit, lahat peke kay Marcobeta, ang hari ng peke. The best peke ng Senado. Si Marcobeta yan. Kaya ikaw, Marcobeta, ewan ko lang kung manalo ka pa sa susunod na eleksyon dahil sa ginawa mong pangtatarantado na to sa mga Pilipino. Maliwanag na maliwanag, sose, salin, witness, lahat peke. Pati affidavit ng witness mo, peke. Ay nako. Ewan pa natin ba't may naniniwala pa sa mga ganitong tao.